Ito ang Alpha and Omega Radio Online. Naghahatid sa inyo ng mga magagandang balita at mga salita ng Diyos. Kasama ng inyong mga prayer warriors, evangelist, man of God, and woman of God. Alpha and Omega Radio Online. To know Jesus and make Him known. Ika nga sa pahayag 1:8. Ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Good afternoon, Luzon, Visayas, Mindanao, and watching us live on the broadcast of Alpha and Omega Radio Online with our motto, to know Jesus and make Him known. Ngayong araw ng Friday afternoon sa Pilipinas, July 9, 2021 tayo ngayong araw. Thanks God it's Friday. Sa mandako ng bansa ng mundo naroroon ating mga kapamilya, mga listeners and viewers, magandang afternoon sa inyong lahat. Sana ho nasa mabuti kayong kalagayan. Sana okay lang din po yung audio natin sa mga viewers po natin and listeners. Ngayong hapon kasama pa rin ho natin ating mga evangelist, man of God, woman of God, pastors, mga prayer warriors on this broadcast. Nakalink na rin po tayo sa ating personal na YouTube channel, yung Buong Kagape. Maraming thank you sa mga viewers din po natin sa YouTube channel. Please like, follow, and share po ng ating broadcast. Try natin i-check yung linya ngayon ng ating mga guests ngayong hapon. Check muna natin from Muntinlupa City, Kuya Doming and Ate Flor. Good afternoon, Kuya Doming and Ate Flor. Ngayong hapon. Hello, good afternoon sa afternoon. lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Alpha and Omega Radio Online. Maraming salamat. Right. Maraming thank you. Malinaw tayo. Inaantay lang natin yung Zamboanga ba yun? Zamboanga yata? O, sige, antayin na natin. Yung grupo natin doon na worship team. Pasok naman natin. Makasama natin to share with us Word of God. All the way from New Zealand, Sister Franz Martirez. Sis Franz, good afternoon po. Ngayong hapon. May hapon. Magandang hapon po, magandang araw, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at sa mga naabot pa nito. Manghinaot, ano tawag dito? We wish that you are in a good health, good condition around the world. Salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayon. God bless po. Thank you. Thank you po. See you soon. To share po mga kapamilya natin ang broadcast natin, lalo na sa mga taga Luzon, maayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Sige, huwag na natin patagalin pa. Inaantay natin yung yung Zamboanga, Sis Franz, taga Zamboanga. Opo. Oo, wala pa na maulan. Maulan daw po diyan. Kaya Mindanao, simula pa kahapon, malakas yung mga pag-ulan. Dito dahil sa bagyong Emong, I think in LPA. Check ko lang mamaya yung weather condition, particular in Mindanao. Sige, opening prayer muna tayo, Sis Franz. Sige po. Sige po. Bago tayo mag-worship. Sige po. Let's pray po. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkakaloob mo sa aming muli. Pag-uusapan po namin ang mga mahalagang bagay sa pagpupulong na ito. Naway samahan mo po kami sa pagkakataong ito. Linisin mo po ang anumang nakikita mong masasama sa aming mga puso, pag-iisip, lalo na po sa mga nakikinig at makikinig pa dito sa Alpha and Omega. Samahan niyo po kami ni Sir Bong, aming mga worship song sa araw na ito, araw ng Friday po, at pagpapalain po tayong lahat ng Panginoon. Panginoon, gabayan mo po kami ni Sir Bong na maipapahayag namin ang anumang magagandang opinion mo sa ikakatakumpay ng aming layunin sa pagpapalaganap na iyong mga salita, Ama namin makapangyarihan sa lahat. Dagdagan mo po ang kami ng karunungan at higit sa lahat ng pananampalataya na magagawa po namin ang mga bagay na mahihirap gawin sa pamagitan ng tulong mo
at awa mo po sa amin, Panginoon. Ipagkaloob mo po ang kapayapaan sa buong panahon ng aming pagpupulong. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Okay. Pasok natin. Worship tayo. Pasa natin yung line all the way pa directly. Muntinlupa City. Okay. Isa pa tayo. Napakagaling. Parang isang boses. Ang ganda ng combination eh. Dalawa, no? Spirit of the living God, we affirm your presence here. Spirit of the living God, we affirm your power here to heal us and to deliver us, to fill us and to chain us, Spirit of God, Spirit of the living God, we offer your presence here. Spirit of the living God, we offer your power here to raise on us and to empower us to work through us and to reveal in us Jesus the King, Jesus the King,
Jesus the King. Maraming salamat po. Thank you very much. Thank Okay, you, salamat. Auntie. Thank Kuya you. Duming and Ate Flor, salamat po. Salamat mga kapamilya natin, no? Salamat, Sebong. Salamat. Okay, God bless Thank po. you, Auntie. Uncle, thank you. Talk to you soon. Salamat God po. bless po. Salamat. God bless. God bless. God bless po. Okay. Diyan na muna kami, Ingat diyan na po muna kayo kayo sa sa backstage. Patuloy kami ni Diding. Diding, oh. Yeah. Mga Ilonggo, Sir Bong. Diding, yes. Oh, si Diding, Ah. si Franz, si Nanay Fe, Pambahay. si Ate Nining. Pambahay ng angga. Yan, sir, nickname. Pambahay na nickname. Oo, mga angga, mga palayaw. Angga. Opo. Si Bong, yun pala, si Joffrey. Jeffrey. Ganun lang yun. Jeffrey. Ay, Mabuhay mga Pilipino, iba ang pangalan. Pagdating sa palayaw, minsan ang layo. okay, see you. Relate din kayo dyan, akala nyo ha. Si Jeffrey Trinidad, ganun din. Pero palayaw, Toto. Ang layo nga, di ba? Toto. Nonoy. Nonoy, Matoto, Nini. Nonoy, Inday. Inday. Oo, muna. Nini. Sa mga, parang nalala ko pa. Dudoy. Si Dudong, mga ganyan. Si Dudoy, Junjun, Dudoy. si Nini. Dudoy. Oo, Dudoy. Nalala ko pa rin si Nanay Ima, may pinansin siya kahapon ba yun? Oy, Inday, kumusta ka naman, Inday? Mga Inday. Ay, ang Inday, Sir Bong, parang sa Cebuano ata yan. Ilongga din, Ilonggo. Ilongga Ganun din yan? Akala ko Nini Tuto ang Hindi. Ilonggo. Nini, Toto, Inday. Kahit kahit Cebuano, Okay. ganun din. Okay. Oo. Mga Medyo palayan. ano Sige, lang ako, next. Sir Bong, yung aking salita halo-halo na kasi 5 po yung alam ko na dialect. Kaya minsan, nauutal ako kung anong sasabihin ko, English ba, Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Bicol. Lito na po, lito. Kaya kasi Oo. ang Pilipinas, alam mo naman, iba-ibang lugar, Luzon, Visayas, Iba-iba. Mindanao, iba-iba tayong Opo. lingwahe. Kaya maswerte Oo. yung mga expert na madaling maka-adapt agad ng mga dialects. Ako nga, nakalimutan ko na rin, may mga waray, may mga Waray. paghapon sa makabugtuan natin ng mga waray dida, Ayun. Si Uncle Doming, waray po yun. Ay, waray hai mo, kuya? Para Opo. man ako niya magwaray. Maupay na ito. Waray si Uncle Doming. Waray, gali hai mo, ha? Sige, Tudog. Oo. Ay, maupay talaga, Oo. Andyan na yata yung may nakapasok na saan to? Sambuanga? Nandyan sila? Teka lang ha. Wala, baka, nandyan na ba? Check mo nga. Ay, ayan, nakapasok. Ay, praise the Lord. Hallelujah. Thank you. Okay, good. Okay, kakanta na sila. Ay, salamat sa Sige, Ginoo. bibigay natin yung line sa kanila. Zamboanga sila, no? Zamboanga del Norte? Sambuanga del Norte po, Kalawit. Okay, Zamboanga. Okay, music team natin. May mga kabataan kaninang umaga. May kabataan din kami. Galing Subic, Sambales. Wow, mabuhay mga kabataan. Grabe. Tama po Solo tong camp pa sila. Opo, tama po itong ginagawa natin, Sir Bong. Yung mga bata ay dapat focus po natin sila kasi sila po yung next generation na magpapatuloy ng paglalaganap ng salita ng Panginoon. So, salamat kay Oh my God, kasi Pastor. mga malaam na kami, mga magkumpari, mga malaam na Opo. kami. Si Aminin natin Pastor. saka hindi, di ba Lily McQueen? Si Pastor yung isa sa gilid. Yan. Opo, Pastor yan. Nakadalawang biyahe po yan kasi motor lang ang ginagamit nila kaya matagal. Oo. Okay. Ay, Sa Rick, buwan. pakicenter mo yung camera sa mga bata, Rick. Paduol-duol gamay. Paduol. Sige pa, paduol pa gamay sila. Very far. Sige pa. More. More, Rick, more. A little bit more? A little bit more? Okay, perfect. Thank you. Ay, Yan ay salamat signal sa nila. Diyos. Kahit na maulan din yata sa kanila ngayon, umaambon. Taligsik. Maulan daw po. Opo. Oh, Sure. kahit dito din sa area natin, ganun din po. Mm-mm.
Ayan, kitang-kita na sila. Ay, Grupo ng salamat. mga kabataan, oh. Mm. Ready na music nyo, mga bata? Ano nyo ang mga pangalan nyo? Sinong, ano nyo dyan, spokesman nyo? Spokesperson ninyo? Spokesperson, Rick. Ikaw ba yan, Rick? Pakilala. O si Pastor? Sinong spokesperson dyan? Oo, pakilala nyo sila, pakilala nyo isa-isa. Ituro nyo. Pakiduko-duko gamay, Rick, pakiduko gamay ang mobile mo kay Nakalight nakatanga ka. sa atop. Nakatanga sa atop. Okay. Iduko mo gamay. Yan. Okay. Sige, pakilala nyo sila. Pakilala mo daw sila, Rick, isa-isa. Sinong May spokesperson? bago kaming mga friends kanina na mga bata din, galing Subic, Zambales, sila Gabriel, si Hannah, sino pa ba yun? Si Akisha, Cassandra, and Micah. Oh, lima sila. Praise the Bagong Lord. friends namin na mga malam. Oh, praise the Lord. Oh, Rick, ito ikaw na sila. lang magsabi ng pangalan nila kaya di sila mabatian, Rick. Sige. Ah, Tindog lang. Sino lang? Yan. Sino yan? Eka Abad. Anak ni Toga. Pastor. Ah, China Di ba ba- Sir Peto. Okay. si Sheena. Jasmine Abad. Toga. Ay, anak ni Pastor. Jodeline Karuntok. Isa pa. Mayroon tayong kaibigan sa Isa pa, nahuya. May umabol. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Sino na? Sino yung ulihi? Sino yan? Sasha Acanto. Si Sasa. Okay. Mm-mm. Lima Okay. sila. 5 po Sige. sila. Akanto. Rick, iduko gamay, Rick, kay nagtanga naman ang imo mobile. Nagulat. Ay, sa puwata ni nanay din sa iyang holder. Okay. Okay. Ready na sila? Sige. Ready na. Okay. Hawitan mo lang. Yeah. Sige, ready na. 1. Okay na, Deng? Kanta na? Sir Bong, okay na po? Start na sila. Okay na. Sige na po. 1, 2, 3. Kanta na. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal, ang iyong awa ay mabawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos, sa akin ay nagmamahal. For the cross, Lord, thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, in love you came, and great amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the little precious hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb
40 is the Lamb. 40 is the Lamb. Thank you. Thank you. God bless. Salamat mga Salamat bata. mga bata dyan. Thank you, Pastor. Pastor Gilbert, salamat po. Salamat sa pag-drop off sa kanila. Thank you, Rick. Thank you. Ayun. Nawala na sila. Sige, Okay start lang po. tayo, Sis Franz. Okay, Nabuhay mga Sir Bong. kapatid natin, mga kapatid. Ay, salamat. Oo, medyo relax tayo ngayon, Sir Bong. Last week, nawala ako sa sarili ko sa signal natin last week. Ang hirap. Basta pag maputol, okay lang. Oo. Kaya- sa kanila doon, tuloy-tuloy, natapos. Nung last week natin, ang tagal sa backstage namin inaayos. Ganyan kami pag nag-broadcast. Bago kami na-arrange dito ng live sa broadcast, dami pang nangyayari kaya sa backstage. 20 minutes yun last week. Ay, naputol. Ay, balik ulit. Tawag ka na naman. Oo, Hindi relax ako po tayo. makapasok sa link. Hindi ako nakapasok sa link. Saan ako dadaan? Messenger. Ayun, tawagan na naman kami sa Messenger. Ay, salamat po sa Diyos at isinamahan tayo ng Panginoon at madali ang lahat ngayon. Sandali lang po. Oo. Tuloy-tuloy talaga. Okay, sige, Opo. start tayo. Okay, start tayo, Sir Bong. So, ngayon, balik po tayo sa istorya ng Book of Mateo. So, inahambing po sa book ng Mateo ang 4 na ebanghilyo sa Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. So, pag-aralan po natin ang istorya ng Biblia ngayon. So, babasahin natin. Paghahambing sa 4 na ebanghilyo ni Mateo, chapter 1, verse 1, Marcos, chapter 1, verse 1, Lucas, chapter 1, verse 1, and Juan, chapter 1, verse 1. So, ihahambing po yung 4 kung ano po yung pinagkakaiba para natin yung interpretation niya, yung istorya niya, maintindihan po natin. So, lahat ng 4 na ebanghilyo ay nagpapakita ng buhay na at mga turo ni Hesus. Ngunit bawat aklat ay nakatuon sa kakaibang kaanyuhan ni Hesus at ng kanyang pagkatao. Para mas manawaan pa ang tungkol sa partikular na mga katangian ni Hesus, basahin ang isa sa 4 na ebanghilyo. Ang anyo ni Hesus sa Mateo, ang ipinangakong si Haring Marcos, ang lingkod ng Diyos, Lucas, ang anak ng Diyos, orihinal na mambabasa ay Mateo. Mga Hudyo, Mark, mga Hintil, Romano, Luke, Griego, John, Christian sa buong mundo, mahalagang tema. Hesus bilang Mesiyas, ang katuparan ng propesiya sa lumang tipan, ibinalik ni Hesus ang kanyang mga salita ng may pagkilos ayon kay Lucas, si Hesus na lubos na Diyos kung di ganap ding tao. Paniniwala kay Hesus bilang kinakailangan para sa kaligtasan, pananaw ng manunulat. Teacher na si Marcos, storyteller si Luke, historian si Juan, theologian greatest emphasis si Mateo. Ang mga sermon at salita ni Hesus, mga himala at ginawa ni Hesus sa Lucas, ang sangkatauhan ni Hesus, ang mga alintuntunin ng turo ni Hesus. Ang mga talinghaga ni Hesus sa Mateo 13 verse 3 up to 8. Talinghaga ay kadalasang mga kwento, ngunit maaari din silang maging kawikaan, dahilan, komparison at metapora o simpleng halimbawa. Ang mga talinghaga ay laging gumagamit ng mga pamilyar na bagay o salaysay
para ilarawan ang bago o di pamilyar na mga espiritual na katotohanan. Gumamit si Jesus ng mga talinghaga upang ituro sa kanyang mga tagapakinig lalo na ang tungkol sa Diyos at sa kanyang kaharian. Una, mga talinghaga sa pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Number 1, mga lupa. Mateo chapter 13, verse 3 up to 8. Marcos chapter 4, verse 4 up to 8. Lucas chapter 8, verse 5 up to 8. Number 2, ang mga damo. Mateo chapter 13, verse 24 up to 30. Number 3, ang binhi ng mustasa. Mateo chapter 13, verse 31 up to 32. Marcos chapter 4, verse 30 up to 32. Lucas chapter 13, verse 18 up to 19. Number 4, ang pampaalsa. Matthew chapter 13, verse 33. Lucas chapter 13, verse 20 up to 21. Number 5, ang kayamanan. Matthew chapter 13, verse 44. Number 6, ang mahalagang perlas. Matthew chapter 13, verse 45 up to 46. Ang fishing net. Ano ba yung fishing net sa Tagalog, Sir Bong? Fishing net? Lambat ba yan? Ano po ba yan? Lambat, pukot sa amin. Lambat. Pukot. Yeah, pukot. So yan po. Yung basahin nyo lang, sundan nyo lang po yung mga verses. Yan po yung mga meaning kasi ng yung pinagkukumpara po kasi yung 4 na ebanghelyo sa mga verses niya. May comparison po kasi. So ang fishing net, Matthew chapter 13, verse 47 up to 50. Number 8, ang lumalaking trigo. Marcos chapter 4, verse 26 up to 29. Tungkol sa paglilingkod at pagsunod. Ang mga manggagawa sa anihan. Matthew chapter 20, verse 1 up to 16. Ang ipinahihing na pera. Matthew chapter 25, verse 14 up to 30. Ang mga lingkod ng Haring Lucas. Chapter 19, verse 11 up to 27. Ang papel ng alipin. Lucas chapter 17 up to 17 verse 7 up to 10. Tungkol sa panalangin, ang kaibigan sa hating gabi. Lucas chapter 11 verse 5 up to 8. Ang di makatarungang hukom. Lucas 18 verse 1 up to 8. Tungkol sa mga kapitbahay. Ang mabuting Samaritano. Lucas chapter 10 verse 30 up to 37. Tungkol sa pagpakumbaba, ang piging ng kasalanan. Lucas chapter 14 up to Lucas chapter 14 verse 7 up to 11. Ang palalo, parisiyo at ang corrupt tax collector. Lucas chapter 18 verse 9 up to 14. Tungkol sa kayamanan. Ang mayamang hangal. Lucas chapter 12 up verse 16 up to 21. Ang dakilang piging. Lucas chapter 14 verse 16 up to 24. Ang shrewd manager. Lucas chapter 16 verse 1 up to 9.
Mga talinghaga ng Ibanghilyo tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang nawalang tupa, Mateo chapter 18 verse 12 up to 14, Lucas chapter 15 verse 3 up to 7, ang nawawalang barya, Lucas chapter 15 verse 8 up to 10, ang nawawalang anak, Lucas chapter 15 verse 11 up to 32. Mga pasasalamat, ang ipinatawad na mga utang, Lucas chapter 7 verse 41 up to 43. So, mga talinghaga ng paghuhukom at ang hinaharap tungkol sa pagbabalik ni Kristo, ang 10 nobya, Mateo 25 verse 1 up to 13, ang matatalino at matatapat na tagapaglingkod, Mateo chapter 24 verse 45 up to 51, Lucas chapter 12 verse 42 up to 48, ang may-ari ng bahay, Marcos chapter 13 verse 34 up to 37, tungkol sa mga pinahahalaga ng Diyos. Ang 2 anak na lalaki, Mateo chapter 21 verse 28 up to 32, ang masasamang magsasaka, Mateo chapter 21 verse 33 up to 44, Mateo chapter 12 verse 1 up to 9, Lucas chapter 20 verse 9 up to 16, ang hindi kapakipaapak na puno ng igos, Lucas chapter 13 verse 6 up to 9, ang piging ng kasalanan, Mateo chapter 22 verse 1 up to 14, ang hindi magpapatawad na alipin, Matthew chapter 18 verse 23 up to 35. So yun po, pagka masundan po ninyo yun, basahin na lang po ninyo kasi ang dami-dami pong mga verses ng Bible kapag isinama po namin ito. So kung hindi nyo po nasundahan, ulit-ulitin nyo na lang po yung nito. Kasi yun ay binabasa namin yung istorya po kasi ng 4 ng Ibanghilyo at paghahambing. Kaya kayo na lang po ang maghahambing kung anong pinagkaiba. Kasi dinidig deeper po natin yung interpretation ng istorya ng Biblia para po maintindihan natin. Yun po. Yun lang po yung akin. Sir Bong, kayo na po yan. Salamat! Yung mga binabasa natin, pwede niyong sabayan kaming basahin din dyan sa wall natin, sa screen. Nasa screen na po ba? Opo. Oo. Okay. Makikita nyo rin po yan. Okay, so continue tayo sa pagbabasa. Mga kapamilya Opo, Sir natin. Bong. Opo. Okay. Tuloy tayo ang mga himala ni Jesus na mababasa sa Mateo 8, 1 to 4. Hindi ko lang alam kung mababasa na dyan. Mag-comment ka lang si Franz kung nababasa na ba nila sa wall natin. Right? Naitala ng mga andyan? Opo, nandito. Salamat sa technician. Salamat. Tinulungan tayong mga malam na hindi mahirapan. Thank you, technician. At least masasabayan tayo ng mga mga viewers and listeners na mga nakatutok talaga na may panahon na magbasa nito. At least matutukan din nila. Then yung iba, audio na lang. Opo. Dapat ipakita nyo rin po yung mukha ng technician dito, Sir Bong. Hindi namin nakikita. Hindi pa nakita pala siya, no? Oo, mysterious po yung technician. Oo, wag lang daw muna. Sige po, surprise. Importante nakatanggap na rin siya sa Panginoon. Ay, salamat. Okay, thank you. God bless. Opo, God bless po sa technician. Sa ating gawain, kasama na rin siya. Opo, ginamit. Nung una, payaw-ayaw pa kasi. Naku po, ito na po yung yung talagang totoong mabibless tayo pag nakapokus tayo kay Christ. Wala na pong ibang magpapasaya sa atin, si Christ lang. Kasi kung mahalin po natin ang tao, yung tao, maniwala ka na may Panginoon na hindi ko talaga pipilitin yun. Bahala ka dyan. Opo, Sir Bong, pag kami nahal mo yung tao, o mundo, o yung pera, masasaktan tayo.
Kasi Nakita pag mo pilitin mo, yung, mamaya na po, masasaktan yan, dudugo talaga pag pilitin mo, pag suntukin mo, sige pilitin mo. oh, Lalaban niya, bayaan mo lang siya. Ang akin kasi na opo. prinsipyo, Sis Franz, hayaan ko lang siya na makikita niya kung anong bunga sa'yo. Susunod na lang Oo, yun. yun Ganun yung po. prinsipyo ko. Oo, Hanggang yun sa na nga siya na yung sabi. Yun nga po, Sir Bong. Hindi tayo pwede magsabi na Christian tayo. Yung iba po ang magsasabi Oo, bayaan mo niyan. lang. Mhm. Oo. Hindi Hayaan mo lang natin siya. masabi na, oh, I'm Christian. Pero yung Christian po kasi nakikita po sa gawa. Oo, sa bunga nun at Opo. sa gawa. Opo. Ganun yan Opo. siya. Opo. Okay, sige, tuloy tayo. Pag, ano, at least na-adjust ko na pag nagkwentuhan tayo para at least O, sige po. hindi Ay, mahirap salamat. basahin ng mga kapamilya natin. I-post ko Malinaw, rin to sa friends natin. Makita ba opo, dyan sa gilid niya? Parang natatabunan. malinaw Example siya. po, Sir Bong. Yes. Oo, malinaw Kasi po. yung gilid niya, makita din, mabasa din dyan, pati yung Mabasa po, gilid. oo. I-scroll nyo lang habang nagbabasa. Ay, medyo masyadong nakaano po yung isa sa Dikit sa left gilid, side. no? Oo, na hindi Dikit sa gilid. naka-center. Hindi po Okay. naka-center. Mag-adjust tayo. Dong, Mm-mm. adjust lang diha, dong, ha? Tingnan ako dong pag okay na, dong. Adjust lang diha, dong. I-move Para, po ng konti sa right. right? Right, oo. Hindi, ayun, ay, hindi pa Ayan rin. na. This time. Medyo okay na po yata. Okay na. Mabasa na rin Opo, nila yan. opo na. Oo, okay na po. Oo. Okay, sige. Tuloy tayo para at least kayo mabasa nyo rin. Ang Yeah. mahimala ni Jesus na mababasa sa Mateo 8:1-4 na itala ng mga manunulat ng Ebanghelyo ang mga salaysay tungkol lamang sa mga taong naantig at napagaling ni Jesus. Ngunit, sapat na ang mga salita at gawa ni Jesus upang makilala din natin siya at maging ang kanyang mga disipulo. Narito ang listahan ng mga himalang kasama sa mga Ebanghelyo. Ito ang mga di pangkaraniwang pangyayaring nagtuturo sa mga tao sa Diyos at sila ay nagpapakita ng pagmamahal ng isang nagmamahal. 5,000 taon ang natakasan las maraming kababaihan at mga bata sa Mateo na mababasa sa Mateo 14 verse 15-21, Marcos 6 verse 35-44, Lucas 9:12-17, John 6:5-14. Isang bagyo ay pinapayapa na mababasa naman sa Mateo 8 verse 23-27, Marcos 4:35 to 35. Yata to 17 or 17-35. Pa-double check ako dyan, Sis Franz, ito. Ito. Mm, Matthew 4:17-35 siguro to. Din John 6:5-14. Isang bagyo ay pinapayapa na mababasa sa Mateo 8 verse 23-27, sa Mark 4, ay ito din, nabaliktad, 17-35, nabaliktad. And John 6:5-14. Isang bagyo ay pinapayapa. Ito na yun, yung mga verse. Nabasa na natin to. Tungkol pa rin nababaliktad. sa isang bagyo ay pinapayapa. Diyan mababasa itong mga verse na to sa Matthew 41, full chapter, din Lucas 8, verse 22-25. Demonyo ay ipinadala sa isang kawan ng mga baboy. Ito ay mababasa sa Matthew 8:28-34, Mark 5:1-20, Lucas 8:26-39. Jairo ang ibinangon mula sa patay na mababasa sa Matthew 9 verse 18-9, Matthew 23-26, Marcos 5:22-24, then 3-4, Matthew 5:3-4, then Lucas 41-42, and 49-56. Isang babaeng may sakit, pinagaling, mababasa yan sa Matthew 9, 20-22, Marcos 5, 25-34, din Lucas 8, 43-48. Paralisadong lalaki ay pinagaling,
Itong mga himala na nangyari doon sa naparalisa na lalaki na lagi nating nababasa din dito sa Alpha and Omega Radio Online. Sa verse na yon, doon mababasa sa Matthew 9, 1-8, Marcos 2, verse 1-12, then Lucas 2, verse 1-12, Lucas 5, 17-26. Isang lalaking may ketong ay pinagaling. Yung verse na yan, mababasa naman sa Mateo 8, 1-4, Mark 1, 40-45, Lucas 5, 12-15. Ang biyenang babae ni Pedro ay pinagaling. Yan ay mababasa sa Mateo 8, verse 14-15, Mark 1, 29-31, Lucas 4, 38-39. Isang depormadong kamay ang ipinanumbalik. Mababasa sa Matthew 12, verse 9-13, Mark 3, 1-5. Doon din mababasa. At sa Lucas or Luke 6, verse 6-10. Isang batang lalaking may masamang espiritu ay pinagaling. Mababasa sa Mateo 17, verse 14-20, Marcos 9, 14-29, Lucas 9, 37-42. Lumakad si Jesus sa tubig. Ito yun. Doon yan mababasa sa Matthew 14, verse 22-23, Mark 6, 45-52, Juan or John 6, 60-21. Blind Bartimaeus tumanggap ng paningin. Yung nakakita, himala na nakakita, pinagaling. Yung bulag. Mababasa sa Mateo 20, verse 29-34, then Mark 10, 46-52, Lucas 18, 35-43. Isang batang babae ay libreng mula sa demonyo. Mababasa yan sa Matthew 15, verse 21-25, then Mark 7, 24-30. 4,000 ay, ano to? Fed. Feed, Fed. English pa rin yan, Sir Bong. Sige Oo. lang, ang translator natin ganun. Mateo 15, doon mababasa. 15, 32-38, then Marcos 8, verse 1-9. Ito, ang puno ng igos ay isinumpa. Lagi nating maririnig to sa mga preaching. Ayan. Ang puno ng igos ay isinumpa. Mababasa, Mateo 21, verse 18-22, Marcos 11, 12-14, 20-24. Ang alipin ng isang centurion ay pinagaling. Mababasa din yan, Mateo 8, verse 5-13. Lucas 7, 1-9. Isang masamang espiritu na pinadala mula sa isang lalaki. Mababasa sa Marcos 1, verse 23-13. Then 13-27. Mababasa din sa Lucas 4, verse 33-36. Isang pipi na sinapian ng demonyo ang pinagaling. Ito yon, hindi makapagsalita na sinapian, pero napagaling siya. Yan ay mababasa sa Matthew 12, Matthew 12:22, din Lucas 11:14. Dalawang bulag na lalaki na pinagaling. Mga himala na ito na nangyayari. Yeah. At nakakita. Yon. Ito ay mababasa sa Matthew 9, verse 27-31. Isang pipi na tao ay pinagaling din. Diyan mababasa sa Matthew 9, 32-33. Yan siya. Then tuloy tayo. Nakakita si Pedro ng isang barya sa bibig ng isda na mababasa sa Matthew 17, 24-27. Isang lalaking bingi at pipi ang pinagaling. Daming himala noon, ano? Yan mababasa sa Marcos 7, 31-37. Isang lalaking bulag ang pinagaling. Sa Bethsaida, sa Mark 8, 22-26. Ang unang mahimalang pagkahuli ng isda. Yung uuwi na sana sila, walang isda na nadala na kwento to. Sino nag-share nito? Si sa Faith. Yung Faith po yan, sinubukan sila sa Faith.
Oo, kasi kulang po sila ng faith. Mula sa faith, Mm. nung Oo. inutusan siya ng Panginoon dahil sa faith nyo sa Panginoon, ako, pag balik nila sa Oo. dagat, punong-puno yung ano nila, yung bangka nila. Fish, oo. O fish net Dami ba? huli, fish net. Oo, Oo. fish net nila na puno. Mm-mm. Tapos nagtawag pa sila ng isang bangka kasi puno na, gawas-awas. Oo. Because of faith pa rin yon. Iyon ay, sana tayo? Paghuli ng isda. Yun ay mababasa sa Lucas 5, verse Parables. 1 to 11. Ang Parables anak, po yan. oo, yan. Then, ang anak ng isang balo ay ibinangon mula sa mga patay. Yun, himala pa rin ito. Iyon ay mababasa sa Lucas 7, verse 11 to 16. Isang babaeng nasugatan, mababasa sa Lucas 13, verse 10 to 17. Pinagaling ang isang lalaking may sakit. Yan ay mababasa sa Lucas 14, verse 1 to 6. 10 lalaki may ketong ang pinagaling. Halos mga himala, dyan mababasa sa Lucas, na mga verses na Opo. mapansin nyo. Yes. Sa pamilya natin, ayun. Right, sa Lucas 7, verse 11 to 19. Ang tainga ng isang tao ay ipinanumbalik, mababasa sa Lucas 22, verse 49 to 51. Tubig ay naging alak. Ayun ay mababasa sa Juan 2, 1 hanggang 11. Ang anak na lalaki ng isang opisyal ay gumaling sa kana. Mababasa sa 1 or John 4, verse 46 to 54. Isang lalaking pilay ang pinagaling. Mababasa sa 1:5, verse 1 to 15. Isang lalaki isinilang na bulag ang gumaling. Mababasa sa John 9, 1 to 7. Lazaro ay binuhay mula sa mga patay. Ito lagi na nating naririnig sa mga pangangaral. Yan mababasa sa John 11, 1 to 44. Ang pangalawang mahimalang paghuli ng isda. Yan ay mababasa sa John 21, 1 to 14. Right? Dito tayo sa mga propesiya at katuparan ng Mesiyas. Ito yun, mababasa nyo dyan lahat yung ano na to. Mga verse. I-copy-paste din natin at saka i-post din si Franz para sila. Opo, para masundan nila. May mabasa din sila. Kasi kailangan po talaga natin magbasa ng magbasa kasi kahit na binasa na natin yung Biblia for how many years, 50 years, 100 years, mayroon pa rin po tayong hindi familiar sa mga libro, sa mga verses ng libro. Laging may bago. Saan nga yung himala na nakahuli sila ng maraming isda kasi walang-wala silang isda, but because of faith, dahil sa faith nila, maraming isda ang pinagkaloob sa kanilang Ayun, Lord. yung binasa niyo po, sir, po. Yung binasa natin. Yun, para ma-recall natin. Kasi hindi naman natin minsan maaalala. So at least, may guide tayo. Pwede ito. Parabol po yun, Sir Bong. Hindi po yan sabing isda talaga. It could be by faith. Faith. Hindi po yung nanguhuli ng isda para po tayo ito na nag-share ng salita ng Panginoon, may nakikinig at isinapuso nila. Ganun po ang parable nito. Ang interpretation, hindi po sa literal. Pag may sakit ka, gagaling ka by faith. Ka through faith. Opo. Yes. Anong prayer mo, by faith, matatanggap mo. Kung hindi mo man matatanggap yun, mas higit pa doon. Yun. By faith pa rin yun. Kaya po kailangan natin mag-pray, Sir Bong, kasi yung marami pong parables at meaning ang Bible na bigyan tayo ng wisdom at karunungan kung ano ibig sabihin ng isda na yan. Saka yung may mga sakit. O either na may sakit ka yung kulang ka sa paniniwala, sakit din po yan. Hindi yan literal po na sakit ng tao in flesh. Yung sakit na pinagaling ka, na nahanap ka ng Panginoon. Parang ganun po ang wisdom sa mga parable. Marami po yan na yung pagka inanuhan ka ng Holy Spirit, makukuha nyo po yung meaning ng Bible. So, the more na nagbasa tayo ng Bible, pag maliteral natin, mahirapan tayo. Mahirap po. Mahirap talaga sa intindihin. Kahit nag-graduate pa tayo, doctorate tayo, ang hirap kaya.
Kaya po minsan boring kasi yung Bible mapipil natin na boring dahil iniintindi po natin na literal pero hindi po mayroon pong interpretation yan sa ating mga buhay-buhay. So Yes. we need to dig deeper and think about the interpretation kung ano ibig sabihin. Yun, tayo po mismo pagka nagbasa po tayo mismo, we have to pray kung ano ibig sabihin yan. Papasok po yan sa isip natin, oy, ganun pala yung ibig na sabihin, Lord. Akala ko yung mga bingi at saka yung mga bulag. Ibig sabihin, mayroon pong hindi literal na bulag at bingi po. Mayroon pong tao na magaling, pero bingi po sa katotohanan. Ayaw po magsalita, ayaw mag-share. Parang ganun. Ganun ang literal, yung ibig sabihin ng ano nun, yung interpretation. Yeah. So, di ba Sir Bong? Tulad yung anong- mga pakikipaglaban doon sa mga digmaan noon. O Kung ngayon, yung intindihin natin ang literal, oo, mahirapan tayo. Pero mahirapan. maunawaan natin yun pala na si Lord ang makikipaglaban. Makipaglaban. Anumang laban mayroon tayo. Tulad din Oo. na-discuss na, kailan ba yun? Mrs. Emma, kaninang umaga yun. Ay, hindi ko pa napakinggan, pakinggan ko later. Oo, ang ganda. Yung ang ganda. yung digmaan Sir Bong, dati unang panahon yun, pero ngayon yung digmaan natin ay laban sa yung hindi nakikita, laban na sa demonyo. Yun po yung digmaan natin ngayon. So, iyan isa sa buhay po natin na lahat po ng nakasulat sa Biblia ay kung isa sa buhay natin, ma-apply po natin sa sarili natin. Hindi po literal na gera yan. Gera yan sa protection natin na hindi tayo matalo ni Taning. Sa ating mga Yes. problema, 'di ba, marami pong naghihiwalay dahil natalo ni Taning. Ganun po 'yun, marami nag-aaway, may nakakapatay dahil natalo po ni Taning. So ang ating panlaban po ay prayer. Prayer po. 'Yan po yung ating bala at panagang ay prayer. Maraming naghiwalay dahil nawala na ng buwan-buwan na kita. Kasi kagagawan po ni Taning yan. Yan Ay, po yung Taning kalaban yun. talaga natin. Oh, yan po kalaban natin si Taning. Hindi po tao. Amin sabihin mo, nagalit ako din sa tao. Pero sa totoo lang, si Taning talaga yung nasa loob. Nasa gitna niya na para pag-awayin ng Inutusan ka tao. niya. Oo, totoo sige pa, magalit ka pa, sige. Mag-away kayo, maghiwalay pa kayo. Ay, tawang-tawa si ano. Sige, mang-away ka pa, sige. Sige, mag-chismis ka pa. Tapos nag-chismis naman si ano. O sige, kalat nyo pa. Ayan, tuwang-tuwa na talaga si Taning dyan. Nagtagumpay siya sa balak niya na sirain yung tao. Kasi, Diyan si siya Taning masaya. talaga, Yan ang gawain niya eh. Oo, sisirain talaga hanggat masisira kasi sirain ka talaga hanggang sa ma-depress. Yung iba na-depress niya dahil hindi na kaya ang problema. Pero, ayun pala Sir Bong, gaano man kalaki ang problema mo pagka sinurinder mo talaga kay Lord, sabi mo, Lord, hindi ko na talaga kaya to. Ikaw na po, Lord, ang bahala kung anong kagustuhan mo, susundin ko po. Lako, lagi himala pala bigla, Sir Bong. Ganon. Yeah, oo. Kaya nga, Oo. di ba, minsan sinasabi natin, magpakumbaba lang, humility, pakumbaba lang, wag mong wag mong labanan yung nanira sa iyo, yung Prayer lang po. Oo. nanlait sa iyo. Kasi Oo. minsan hindi na yun sila inutusan ng ni Taning, kaya pakumbaba si Lord na bahala doon paano siya magising. Oo. Hanggang sa biglang magising na lang siya sa katotohanan. Prayer po. Pero Sir Bong, may karapatan po tayong i-rebuke in a nice Rebuke. way. Hindi po Yeah. correction. We have to give it like I think yung pagpalaisipan sa kanila na magising sila na hindi ba nasasaktan yung tao. I mean, kung nasasaktan, kung halimbawa, Kristiyano, natanggap mo na si Christ. Hindi ka na agad-agad masasaktan kasi papaano mo na kay Lord. Uy, ano ba yun, Lord? Dapat ba akong masaktan? Ay, bahala ka na, Lord. Hindi na ako papa-apekto dyan. Kasi pagka dinibdib mo yon, yung narinig mo at sasaktan ka, ay si Taning na ang naghahari sa atin, sa iyo. Ganun. Totoo yun. Kaya ang pagiging pusong bato mo sa mga paninira, hilingin mo rin kay Lord. Ako hiniling ko talaga yan. Tulad mo na may pusong bato. Oo. Oo. Kasi ayaw ko masaktan. Kaya nga po. Babalik ako sa dating pangalan ko na Joffrey. Di ba si Emma, si Emma, Emma, nandiyan nakabyo sa Sis atin. Emma. Oo. Ayaw Kaya ko nga, bumalik Sir na talaga Bong, sa dating kong Joffrey ba? Kaya nga, di ba Pag sabi sa Biblia, Awanin kita. oo. Ayaw ko Di ba na.
tayo. Sabi, di ba, sabi Sir Bong, never Mm. love the world or any man in Yes. this world, kahit nasawa at mga anak mo pa, or sino pang kabisprinan mo or family mo, don't love them first. Love God first of all All. the matters. Yes. Kasi kung Love pinahal mo God sila, all. masasaktan ka. Yes. Love God is God. number one. Opo. Yeah. Kasi kung si God talaga ang unahin natin, hindi tayo masasaktan kasi siya na po ang bahala sa natin, mga problema. Hindi Pati natin sa tao, kayang, paano mo opo, mahalin yung ibang tao, siya na rin bahala doon. Hindi yun, na siya. sabihin, ayaw ko sa'yo, kay Lord lang ako. Ayaw ko sa'yo. Mali pa rin yun. Mali din po yung Mali pa ipopost rin mo. yun. Better Oo. not to say anything na ayaw ko sa'yo. Oy, bulong mo na lang sa kay Lord, Lord, ikaw nang bahala. Nagkasala na naman ako, pinost ko siya by isip lang, yung pagsasalita sa isip. Lalo na yung pinaparinig mo yung tao, nasaktan. O di ba? Kasi dalawa na Kung kayo mahirap- nagkasala. Yeah, kung mahirapan ka sa pag-intindi, literal, isulat mo yung panalangin, Our Father, Ama Yeah. namin, isulat mo yun at intindihin mo isa-isa. Kahit iliteral mo yun na pag-intindi, makuha Yeah. mo talaga siya. Di ba? Opo. Yes, Frank. Oo. Yun, totoo yan, Sir Bong. Basta kausap lang si Lord, na yung kausap natin na parang kinakausap natin yung sarili natin na di baling ikaw lang naman mag-isa, kausapin mo si Lord mag-isa, saan dyan, kung saan ka pwedeng magtago na wala nakakarinig sa'yo. Kasi minsan may nakarinig sa'yo, baka sabihin, sira na ulo nito. Parang Oo. kahit anong way na parang nagpapalambing ka, parang mag-uusap lang kami ni sino nung viewer natin dito na si Palacios, si Lian Palacios. Parang nag-uusap lang kaming dalawa. Resita. Ate Bien, bigyan mo naman ako ng pangbigas. Wala akong masaing na bukas. Parang ganun lang. Diba? O kailangan po natin magsalita, Sir Bong. Kung kailangan po Oo. natin ng tulong, wag po mahihiya. O mag-ingay po tayo kaysa magutom tayo. Ganon yun. Oo, ganun yun Kaysa tayo kay Lord. Hindi po mangyayari na mag-pray lang tayo Pera, ng mag-pray sakit. kay Lord. Hilingin na, hindi na puro lang tayo request. Favor, pag hindi ibigay, iba na ugali mo. Yun na nga, Sir Bong, sabi niya, mag-pray. Tapos, kailangan po nating gawa. Kasama ng gawa. Yes, O mag-pray po yes. tayo. Siyempre, mag-iingay ka na, uy, magugutom na ako, tulong. Sinong mga katulong dyan? Gamitin sila ni Lord. Yung mga taong tumutulong sa atin, si Lord ang may gawa niyan. O, hindi po tayo. Yes. Oo, si Lord po ang nagtatouch ng heart doon sa mga tumutulong. Yun, sige, tuloy natin. Yan. Ah, Ang propesya, mababasa na dyan si Franz, makikita mo sa screen, hindi ako makamonitor eh. Oo, nakikita ko po. Ayan. Bakit po may blue? Bakit po may highlight na blue? Oo, para matandaan kung saan na ako kasi sige. nag-dealing na ako. Okay. Oo, na kasi tanungin, malaman nila na mamalaam na ako eh. Sige lang po. Okay lang. Okay. Maduduling na talaga. Iba na talaga pag pero nung high school, ang bilis no, kahit wala nang marka-marka. Ngayon, pag hindi ko markahan, naduduling ako. Kailangan niyo po ng salamin, Sir Bong. Ako hindi na ako nakakita pag wala akong salamin, bulag ako. Kaya nga, sige, ito, tuloy natin. Oo. Pasensya na kayo dyan, sa mga maliwanag pa yung mata nyo dyan. Ako, medyo, na rin. Malam nga eh. Sige, mga propesiya at katuparan ng Mesiyas. Mababasa sa Mateo 2:1-6. Para sa mga manunulat ng Ebanghelyo, isa sa mga pangunahing dahilan sa paniniwala kay Jesus ang paraan ng kanyang pamumuhay sa mga propesiya sa Lumang Tipan tungkol sa Mesiyas. Narito ang listahan ng ilan sa mga pangunahing propesiya. Propesiya sa Lumang Tipan. Ang Mesiyas ay isisilang sa Bethlehem. Mikas ay Tagalog eh. Mikas. Opo, Mikas. Mikas 5:11. Doon mababasa Mateo 2:1-6, Lucas 2:1-20. Ang Mesiyas ay isisilang sa isang birhen. Mababasa sa Isaiah 7:14, Mateo 1:8-14, Lucas 1:26-38, number 3. Ang Mesiyas ay magiging propetang katulad ni Moises. Mababasa sa Deuteronomio. Nomyo pala.
18, 15, then 18 to 17, John 7, 40. Ang Mesiyas ay pumasok sa Jerusalem sa tagumpay. Mababasa sa Zacarias 9:9, Matthew 21, verse 1 to 9, John 12, verse 12 to 16. Ang Mesiyas ay tatanggihan ng sarili niyang mga tao na mababasa sa Isaiah 51,